na alam ni Kapeso ang habang nag-live, pumapatay ng ipis sa harapan niya. Yes, kung naalala nyo dati, di ba? Kung naalala nyo dati, di ba pumapatay siya ng ipis habang naka-live? You guys remember that? If you guys remember that. Kung naalala nyo yun, dapat alam nyo yun eh. Okay? So SB6 die. SB6 Adi 21. Semra Janine. Felix Judan, good morning. Lere Mar, oh my. Helen Doria, Virgie Mix Vlog, good morning. Mark Teo. Ayan, nandito yung mga pranjoy natin. Good morning everyone. At shoutout din sa mga kajom corridor. Perez Marie Vlog, LZ. Ayan, Daniel. Happy Wednesday, Mitchie Teves. Good morning po, ma'am. Kasi kalinga po ako tamsak. Oo naman, pakitamsak naman. Meron yung hype, di ba? Like, tapos kung gusto nyo rin i-hype yung video natin to para lalo siyang makarecord. Bel Santos, yes, ganyan kadugyot, pamumuhay nila kasi maipis, di ba? Tapos, di ba dati nagla-live din sila sa labas, nakiki-wifi lang sila. Opo, nandito po ng LZ Manejero, Mars 91935, ang Jomcar po ay nandito, Rowena Calzada, uy, hello, watching from Davao. Kumusta na kayo din sa Davao? Yung mga, dyan, earthquake. Di ba sabi ni The Goodmang yan ay may mga aftershock. Di ko pinapala sa mga pati. Okay, Lola Mera, Angeline Timbraza, good morning. Okay, ready na ba kayo dito sa ating paparinig mga kapatid? Gagamit tayo ng phone. Dito natin i-play yung mga pinagsasabi niya tungkol sa atin. Kasi pakialamero pinag-iinitan niya yung Corvette ng anak ko. Okay? Ang dami niyang pinost mga kapatid. Sabi niya, kaya daw ako nagla-live, nagko-content sa Kalingap dahil wala na daw ako pambili ng gas at dahil daw nakabili kami ng Corvette dahil sa pagko-content ko sa Kalingap. 'Di ba pinapakita lang niya kung gaano siya kahina sa math. Kailan lang naman ako bumalik na nagko-content. Sa tingin niya nakabili na ako ng makakabili na 'yon. Sa tingin niya makakabili ka ng kotse. Ang dito sa Amerika, ang pagbibili ng kotse dito sa Amerika ay kailangan ng kailangan ng magandang credit mo. Kaya nung time na 'yon, sinamahan namin yung anak ko kasi kasi kotse niya 'yun siya yung bumili, alright? Pero nagbigay din kami. Pero at that time, kasi 'di ba, pag ganun pa kasi ng mga edad, ang mga insurance nila ay masyadong malaki. Kaya kailangan pag bumibili ka ng insurance ay family. Ilalagay namin siya doon sa namin, instead na magbayad kami ng 2,400 2,000 mahigit yung insurance niya, ang ginawa ng asawa ko, nilagay niya doon sa family para mas mura siya. 'Di ba? Almost half na lang yung babayaran namin. Kaya minsan nai-involve ang parents doon sa pagbibili ng mga gamit ng mga anak mo, especially pag mga bata pa kasi nga mahal po yung insurance. So naka-family po kami. Okay? Bata pa yung anak ko, napakabata niya, pero masasabi ko na siyang na siya, okay? Sa edad niya, abay nakakapundar na siya. Hindi kagaya ni Kapeso, kung anong meron siya ay galing sa Kalingap. Okay, disclaimer lang po disclaimer po, hindi po ako abogado. Malinaw po yun, maging maingat lang tayo sa pagkukomento dahil ang host ay hindi po responsible. Kung ano man video ng ating ipipresenta ay ito ay nakapublic at yun lang ang ating binibigyan ng opinion. Okay? So siya po yung nanguna dito, siya ang unang nangatake sa akin dito sa live ko at wala na siyang tigil na pang-aatake sa akin sa mga comment section sa Facebook na hindi ko naman siya pinapakialaman. Nag-post ako sa Facebook ko at hindi ko naman siya ipinangalanan pero nasilihan na yung kanyang puwet, nasundot yung kanyang puwet. Ayan.
Yes, and alam niyo yung ang Corvette kasi mga kapatid, especially dito sa Amerika, it's a American dream. Corvette is a collection, hindi po yung pangharabas. Minsan gina-garage lang 'yan. And bata pa yung anak ko pero dalawang sports car niya. Bata pa 'yan, kapeso. Hindi mo kagaya na taong lansangan ka. Taong lansangan kasi, kaya lang naman natin nalalaman kasi na naging taong lansangan 'yan, siya rin ang nagsabi sa live niya, 'di ba? Sa live niya rin sinabi 'yan, sa live niya. Oh, kung alam niyo ba kung saan natin mase-search yung pumunta sila sa Daet na nag-iiyak-iyak siya? Nag-iiyak-iyak siya dahil tinanggap sila, sobrang iyak nila, sobrang iyak ng asawa niya. Oh, okay, good morning, girly the cousin. Hello, asilihin ang pet. Oh, dugyutin kasi. 'Di ba? Grabe yung mga ano niya, mga thumbnail niya, may mga demonyo pa. Tingnan niyo yung mga ano niya, mga thumbnail niya. Hindi ba kalabisan na mga tina-thumbnail niya? Tingnan niyo mga ka-thumbnail niya, 5 months ago. Nakikita niyo mga kapatid? Magandang collection ay ng anak mo 'yan. Oo, bata pa 'yan, bata pa yung anak ko. Pero dalawa na yung kotse niyang na ano, yung isa Chrysler, SRT din, pang-racing din 'yun. May bumibili nga, pero ayaw nilang ibenta kasi vintage 'yun, hindi na sila gumagawa. Oh, at saka yung isa binibili nga nila, ayaw nga niyang ibenta. Tsaka at saka yung sinasabi niya na 2008, hindi po 2008 yun. Tingnan mo yung may masabi lang siya, yung ano lang siya makapag-insulto. Dun mo malalaman na talagang ano siya, ignorante, inosente. Kasi hindi pa nga yan nakakakita, puro mema nga lang yan. Nakita niyo yung kung gaano siya ano, hari niyo ang nagmamakaawa at humihingi ng tulong sa demonyo. Tingnan niyo, ginawa niyang demonyo si Kuya Bal. Hari kasi ang tawag niya, Oo, mayabang 'yan. Miss Liza, oo, si Miss Liza taga-US 'yan, alam niya 'yan. Bihira sa totoo lang, sabi nga nila ang daming ano, kahit nga yung pinsan niya sa LA sinabihan siya na ang bata, sabi niya, "Wow, that's my dream car." Sabi, "It's American dream." Sabing gano'n. Ay bata pa yung gano'n na napakabata niya nagkaroon na siya ng ganyan. Pero ang nilagay niya 2008, hindi naman 2008, hindi nga basta na lang siyang may masabi, 'di ba? O tingnan niyo kaya alam niyo ito, kung ano kung nakita niyo yung aking Facebook mga kapatid, pinost ko doon, nilalait niya yung kotse ng anak ko, nilalait niya, nilalait niya, nilalait niya talaga, oh. Sabi niya pambili daw, sabi niya, Marilyn TV ginawang palabigasan ang Batelero family. Dito, ang kausap niya sarili niya, mga kapatid. Dito, sarili niya ang kausap niya. Tanggalin muna natin, dito na lang, ang pinagsasabihan niya ng palabigasan siya, dito pa lang, ang kanyang sinasabihan ay yung mismong sarili niya. Kasi saan ba yan ano, saan so ngayon dalawa yung ginagawa niyang palabigasan. Ginagawa niyang palabigasan yung Batalero at ginagawa niya rin palabigasan sa Kalingap. Ang masama lang sa Kalingap, hindi na siya makaporma sa mga sponsors doon. Kasi alam na nila yung karakas ng kanyang bituka, yung kanilang bituka. Kasi that time noon, ang binabantayan nila ay yung mga sponsors. Binabantayan niya yung mga sponsors, binabantayan nila dahil dinadamay niya rin yung anak ko, ha? Binabantayan nilang mag-asawa, binabantayan nila yung live ni Kuya Bal at saka si Kalinga Prab, tapos after nun, for sure, 100% sure guarantee, nagme-message na yan sa
mga sponsors, kunwari nangungumusta, later on susunod na yung hihilingin nila na magpapabili ng kung ano-ano. Tapos noong nagkabukingan tungkol sa mga sponsors dahil merong nagrereklamong mga sponsors at that time na galit siya na gusto niyang saktan yung asawa niya sa harap ng camera, pero si Kuya Bal ang namagitan doon at inayos niya yun. Kaya yun ay naayos. Gusto niyang saktan ho sa harap ng camera yung asawa niya. Ganun siya kawalang hiya. Kasi kahit ganun siya kabastos, kahit sa harap ng camera, gusto niyang saktan yung asawa niya para lang kunwari, wala siyang alam doon sa ginagawa ng asawa niya tungkol sa mga sponsors na mga kausap nila. Ganun siya. Pero malay ba natin, magkasabot sila. Diba? Malay natin, diba? Kasi siya man, noong nakapasok na siya sa Kalingap, abay tumatanggap din sila ng pera galing sa sponsors. Sa kanila ipinapadaan yung ng sponsors. Tapos hindi yan nakakapunta sa dait noon. Sumasabay doon kanino siya sumasabay? Kapatid ni ka-helper, si Nelson. Kasi wala silang kakayahan. Ganon. Wala silang kakayahan talaga. Tapos, ang masaklap dito, tinanggap na nga kayo, pinatira na kayo, pinakain na kayo, pinatulog na kayo, libre ang tubig nyo, libre ang iyong panligo, pati pag toilet nyo, libre lahat. Pero ngayon, anong ginagawa nyo? Hindi ba kayo nahihiya? Hindi ka ba nahihiya? Di ba mas kahiya-hiya yun? Kasi nung araw na yun, nung kumakalam yung sikmura nyo, siksik kayo ng siksik, hindi ka nagtagumpay, wala kang napala, hindi ka nagtagumpay sa Hungry Syrian. Ngayon pumunta ka dito sa Kalingap, nagkaroon kayo ng magandang buhay. Nagkaroon kayo ng magandang buhay. Nagkaroon kayo ng magandang buhay, ang dami nyong naging sponsors, nakapagpatayo kayo ng bahay nyo. Una, bakit ba nga kayo naalis doon sa iniipis na bahay nyo? Dahil habang nagla-live ka, abay ginagapang ka ng ipis, pinatay mo pa. Kaya ka, tinulungan na makaalis at nag-upa ng apartment. Di ba? Nagla-live kayo sa labas, nakiki-wifi pa kayo. Pero yung ilalabas mo dito sa social media, sa Facebook, na kaya ako nakabili ng kotse dahil sa kinita ko ng YouTube, ipakita mo muna. Kasi dito hindi mahirap mag-compute ka peso. Dito mo lang pinapakita kung gaano ko kahina ng utak mo. Dahil sa mathematics, bagsak ka na, sablay ka na. Dito, maliwanag na fake news ka, misleading ang sinasabi mo dahil nag-aakusa ka ng tao na nagkukontent ko, ginamit ko at nakabili kami ng Corvette. Ang kapal ng mukha mo. Inggitero ka na, palpak ka pa, sablay ka pa. Dahil mahina ang utak mo, yung ugali mo ay talagang street. Talagang galing ka sa kalsada dahil ikaw mismo ang nagsabi na ikaw ay isa din batang kalye, na naging homeless ka mismo sa live mo. Ano yun? Palabas mo lang lahat yun para maraming maawa sa'yo? Para matulungan ka na magkaroon ng kotse, bahay, appliances? O baka may plano ka pang mas malaki dito? Baka may tinatarget ka pa, mayroon ka pang gustong ipatayong mas malaki. Kaya ngayon nagpapabango ka dito sa Biansi. Mag-ingat kayo mga sponsors ng Biansi. Dahil ang binabantayan tong mga to sponsors. Kunwari yan, nag-aano yan. Pero mayat maya, ang ginagawa nito, binabantayan nila yung sponsors, shout out sila. Shout out, sina-shout out nila yung lahat ng sponsors. Tapos, later on, yun ang binabantayan nila. Tapos, makaka-receive na yung sponsors, yung alam nilang na-target nila, kasi ang tina-target nila sponsors eh. Tapos, pag alam nilang may message nila. Tapos, kumusta, mga ganyan. Susunod na yan, meron na silang preferences kung ano ang bibili nila. Ang fake mo, kunwari pa, ang bait-bait mo dati. Habang naka-live ka, kunwari magbibigay ka pa ng mga regalo doon kay Kalinga Prab at saka yung mga dating nandoon, ginamit mo yung channel mo habang naka-live ka, nagpabili ka ng mga relo.
sa mga sponsors. Bakit mo ginawa yon? Hindi naman nanghihingi sila Kalingap Rab at saka kay Kuya Bal noon ng ano. Kaya nga yung para kay Kuya Bal dati na relo ipinamigay niya. Ha? Ginawa mo yon, ginagamit mo sila para ka makakuha ka ng mga regalo para din magkaroon kayo. Yun ang ginagawa nyo. Tandem kayong mag-asawa. Ba? Dahil dinadamay mo yung anak ko. Hindi ko kilala ang mga anak mo. Oh. Diba? Lalahanin mo ha. Bumanta ka sa daet, kayo ay naghihikahos. Ha? Nagpunta kayo sa daet, you're nobody. You guys, nobody. Hindi kayo nag-succeed sa Hungry Syrian. Ha? Nagpunta kayo ng daet, doon naresolba ang paghihikakuhos ninyo at nagkaroon ng laman ng sikmura nyo. Yan ang totoo. Sabihin mo pa ako matopobre, pero yun ang totoo. Ikaw ang nag-umpisa, kaya may karapatan akong insultuhin kita. Dahil ini-insulto mo rin ako, pinapakialaman mo ang babagay na hindi mo pinapakialaman. Ha? Kala mo ha? Sige nga, patunayan mo nga sa akin kung galing sa YouTube yung revenue ko. Hindi mo ba alam na mas malaki pa ang naibigay ko ng mga contribution, mga donation ko kaysa ikaw? Eh ikaw, pumunta ka lang naman ng daet para manghunting ng mga sponsors. Ha? Para manghunting. Hindi ka pa nakontento. Abag gumawa ka pa ng isang channel at bumubuo ka ng Rochelle community. Nagkataon nga lang na ikaw ay nabuking ka. Yan kasi ang sobrang kagridihan. Yan kasi ang kasakiman mo. Nabuking ka, hindi ka nag-succeed, ha? Kaya ka pumalpak. Hindi ka na yung mayabang, hambog ka pa. Ha? 'Di ba? Hambog ka pa. Kahit anong sabihin mo sa akin na pang-iinsulto, Google, pero papalagan kita yung sinabi mo sa akin na ginagamit ko ang YouTube para makabili dahil hindi yun nakakabili, tanga. Ha? Hindi yun makakabili yung sinabi mong ni-revenue ko. Hindi pa nga pumapasok ko yung revenue, ang tanga mo naman. Ha? Kailan ba ang payday? Ha? 21 to 22. Ha? Hindi pa nga pumapasok yung revenue ko eh. Ha? Ang bobo mo? Ha? Talagang ano ka? Ikaw. Ha? Ikaw. Ano? Ha? Nagsisikap ka? Grabe ang pagsisikap mo? Anong plano mong bilhin? Ano na naman ang plano mong ipapagawa sa mga sponsor na mauto-uto mo? Magkano na ang bayaran ngayon? Nagkakabayaran na ba para tirahin mo ako? Gigil ka, galit ka dahil lumalabas ang katotohanan. Ha? Anong doon? Anong mali doon? Ha? Anong mali doon na i-play ko yung video? At doon pa lang sa unang part 1 ay nagsisinungaling na pala sila. Ha? So ngayon na ayaw nyong tignan yung anggulong yon? Ayaw nyong tignan yung anggulong yon na yung first video pala ay nagsisinungaling sila. Sinabi para lang hindi naman at hindi. Kung ikaw ay matinong advisor, ha? Dapat sinasabihan mo yung mag-ina, yung pamilya niya na tiklupin ang bunganga nila kasi hanggat sila ay nagsasabi, sasampalin sila ng ebidensya. Okay? Kasi ang mga tao hindi tangang katulad mo na pera lang ang habol mo. Kami katotohanan, hindi ka sinungalingan. Di ba? Ganun yun. Ang sabi ko sa iyo masyado kang epal nang ka? Nanghahamak ka? Nanunuya ka? Yung sinabi mo, na yun Kaya nga ini-screenshot ko para wala kang kalaban-laban dito. Huwag kang masyadong mayabang. Kasi ikaw, palpal ka. Ha? Lahat ng pagmamaliit mo sa akin at pang-iinsulto mo, ibinabalik ko sa'yo dahil yun ang totoo. At huwag mong sinasabi na nakapag-asawa ako ng Amerikano dahil hindi ako palamunin kagaya mo. Yun ang ating hindi ako palamunin ng sponsors at hindi ako palamunin ng content ng Kalingap at pinagkakakitaan. Ito double Ano ka dito pinagkakakitaan mo na yung Kalingap, pinagkakakitaan mo pa yung Beyonce mo.
Eh, kaninong produkto yan? Sino bang nagpasikat diyan? Sino bang nagpakilala? 'Di ba Kalingap, eh, di sana wala ka ngayong pinapakinabangan. Kung hindi napasikat yan ng Kalingap, 'di ba, parang ikaw, hindi ka naman makikilala kung hindi rin sa Kalingap. Hindi ka rin nakabingwit ng maraming sponsors ng Kalingap kung hindi rin sa Kalingap. Ngayon nawala na sila sa'yo. Kung meron mang natira sa'yo, yun na lang yung mga naghihiganti na sa Kalingap na galit. Yun lang yun. 'Di ba? Huwag kang ano diyan. Ano, masarap ba yung mga kinakain mo ngayon kaya naging nagmanas na yung mga mukha mo? Kasi dati ano ka lang, eh, gano'n-gano'n, eh, 'di ba? Oh, gano'n ka, oh, 'di ba? Kahit anong gawin mong filter diyan sa mukha mo, lalabas pa rin lahat nung ano kung itsura mo.